Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 11 to 17, 2023. This is a general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And just a reminder, Scorpio, you have the power to create your own reality. So gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Okay, let's see your overall energy, Scorpio, for this week. Ano yung overall energy ng mga Scorpio for this week? You have the Hierophant. This is about higher knowledge, higher learning. So, maaari meron kayong mga pag-aaralan. This can also mean strengthening your faith, yung paniniwala mo, no? Ano man yung religion mo na pina-follow. So, this is also related to your spirituality. Yung iba naman, maaring meron kayong i-deal na marriage or responsibility, obligation, ganon. What is your challenge? The Chariot. Some of you are feeling stuck or feeling nyo walang progress sa situation that you are in. Yung iba parang you feel bored, no, na walang bago, parang ganon. Ano yung this is your opportunity. Knight of Coins. As an opportunity, this is about pagkakaroon ng ng appreciation sa kung ano yung meron ka. Oo, minsan kasi we want things to be so fast. Gusto natin na parang mabilis lang lahat na nangyayari. But maybe it's time for you to take a deep breath or magpahinga, no? Lalo na sa mga busy, maraming ginagawa. This is an opportunity for you to ground yourself and appreciate yung mga blessings sa paligid mo. Speaking of blessings, you have the Queen of Wands. Meron kang mga creative ideas na hindi mo pa na-explore that you are about to explore anytime soon. This is related to your passion, what you really love. So what is the Hierophant? The Tower. Oh. The Tower is like parang upheaval, awakening. So yung iba sa inyo, maaring meron kayong bagong pananaw sa buhay or bagong spiritual na ifa-follow, no? Yung tipong maaaring i-explore nyo, ba? Iba sa inyo, naging interesado kayo sa astrology or naging interesado kayo sa isang specific religion. Pwedeng yung parang biglaan na it struck you na na-realize mo, uy, very interesting pala to. So, pag-aaralan ko, ganon. What is the Chariot? Two of Swords. Yung iba sa inyo, hindi kayo makamove on because of a decision na kailangan nyong gawin. This can be a decision sa inyong relationship or sa situation nyo sa trabaho ninyo.
So, kailangan makapag-decide na kayo para may magbago, makita nyo na kung saan papunta yon. Kasi stuck lang kayo kapag wala talaga kayong desisyon na ginagawa. Pag nag-decide kayo, you have to be responsible for the consequences ng decision ninyo. What is the Knight of Coins? Temperance. Oo. Ang opportunity for you is i-reassess mo yung paligid mo. I-reassess mo yung situation mo. Is this really what I want? Kung hindi, ano yung gusto ko? Ganon. So, you might want to explore what you really want to do. You have the Three of Wands. Meron ka mga gustong mga ma-experience na bago sa buhay mo. So, syempre, kung wala kang gagawing action, hindi mo ma-experience yon. So, the blessing for you is may opportunity for you. Pwedeng iba gusto nyong mag-abroad or may i-pursue na ibang hilig sa buhay, no? Pwedeng meron kayong hobby, libangan na ipupursue related to your creativity. So, this is going to be expansive, successful. May growth dito na nakikita ko for you. I feel like there is a major transformation that is going to happen for you para mas makita mo kung ano yung pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi pwedeng some of you are feeling stuck in a situation na ayaw nyo na pero hindi kayo gumagawa ng paraan. Marami kayong options, no? Marami kayong options sa paligid nyo. Pwedeng naging komportable na kayo or nakasanayan nyo lang yung sitwasyon na yan. So, that's why even if you don't want to stay there, hindi ka masyadong nagtitake ng action. It's because of niisip mo, anything unknown, medyo nakakatakot. So, huwag kang mag-alala kasi you will achieve something. May success, may victory dito. Importante lang daw na pinaplano mo yung mga gagawin mo. So, yung iba sa inyo, parang biglaan yung pagbabago or biglaan yung marirealize nyo na parang yung iba nagsasawa na sa sitwasyon na meron kayo. Pwedeng nagsasawa na kayo sa trabaho nyo or sa ginagawa nyo. So, yung iba, maghahanap kayo ng ibang pagkakaabalahan. Minsan naman kasi hindi mo naman kailangang iwanan totally. Like example, yung trabaho mo ngayon, bored ka na, pero pwedeng hindi mo naman to iwanan. Kumuha ka ng ibang hobby, no, na parang outlet mo, no, kapag bored ka dito sa trabaho mo. Ganun naman minsan you just have to try other things para malibang ka, tapos mamimiss mo yung trabaho mo, babalik ka ulit doon, ganun. O, pinagnenegosyo kayo, Scorpio. You have Jupiter in Aries in the first house, enterprise. You have Saturn in Taurus in the second house. Yes, yung iba sa inyo may opportunity kayo for a new source of income. So, pwedeng business to, sarili nyong idea. So, it's all about taking action and be more inspired in what you really want to pursue related to your skills, your talents, and abilities. You have Venus in Gemini in the third house. So, I think you will learn something, you will research on something. Ito yung kailangan mong pag-aralan eh. Hindi to pwedeng yung basta mo na lang papasukin ng wala kang alam. So, some of you might enroll sa short course or mag-research kayo bago nyo pasukin yung negosyo na yan or bagong pagkakitaan. Nababothered kayo sa failure. Natatakot kayong mag-fail. Ang failure naman kasi, yan yung nagbibigay sa atin ng life's lessons.
So, sharing your voice to speak your truth will show your authenticity and expression. So, some of you are into the communication industry or you are using your communication skills. Okay? Yan yung makakatulong sa inyo, sa career ninyo, or sa business. Sa relationship naman, may energy ng past. And then, ex-lover. Nako, Mercury is still in retrograde ha. So, be careful sa mga ex na bumabalik. You just have to make sure the consequences. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.